Hello, updaters, and welcome to my podcast, Updated with Nelson Canlas. At dalawa sa ang makakausap natin ngayon. Ayan, dahil this is a very exciting episode for me dahil dalawang Gen Z ang makakachikahan natin. Let's welcome Marco Masa and Ashley Sarmiento. Hi Marco and Ashley. Hello po, hello po. Hello po. Magandang araw. Better known as Ashko. Yes po, good afternoon po. Okay. Meron kayong love team ngayon. Na nagsimula yan, alam naman natin, di ba, nasa Black Friday. Paano kayo nagkaroon ng fan base? Ano ba? Okay. So, Marco, ako na ba magkwento? Okay, go. Kwento mo na. Okay po. So, nung pandemic po, nag-start po kami mag-vlog po ng friend group po namin, which is called Silver Squad sa YouTube. And then, ayun po, eventually, nagulat na lang po kami ni Marco na sinaship na po kami. Ginagawa po kami ng edit sa TikTok, ganyan. Yes po. And actually, before joining Sparkle po ako noon. Opo, yung fanbase po namin. May mga shippers na po yung Ash ko. Nabuo na grabe. si Ash ko. Sila po yung nag-decision. Marco, how did you take it? Na parang, ba't ako nila love team kay Ashley? Actually po, hindi rin po namin namamalayan. We were doing it for fun lang po talaga. Kasi, yan nga po, nasa isang friend group kami ni Ashley. So, nakikita na lang po namin sa mga comments, sa mga TikTok edits na, siniship pala kami ng mga tao. So, yun po, wala pa rin po kami, patuloy pa rin po yung pagti-TikTok namin, paggawa po namin ng mga vlog until nag-join po kami ng Sparkle. Ashley, ikaw, how did you take it? Actually po, Hindi ka wala ba nailang po. nun? Kasi di ba parang bata ko pa para magka-love team. Hindi naman po, parang hindi ko naman po naisip yun. Siguro po, natutuwa lang po sila na nakikita po nila kami ni Marco, tapos nakikitaan po nila ng kilig factor. And para po sa amin naman ni Marco, actually, napapanood po namin yun ni Marco together, tapos tinatawanan lang namin siya kasi Yes po. mag-tropa nga po kami, best friends nga po kami. As in, sobrang tagal na po naming magkakilala. Kasi we were together po sa Going Bulilit din. And ayan, same po kami nag-start din as a commercial model. So nagkikita-kita na po kami doon. So nagkikita na kayo sa GoSee? Parang... Yes po. May Yes mga po, times. sa VTRs po. Yes po. May nakwento nga po si Marco, nakwento daw po ng parents niya na sinabay daw po nila ako nun kasi may sakit ako. Tama ba, Marco? Tama. Yun nata yung first kumbaga bonding natin. Pero For sobrang memory. nakalimutan ko na rin. Nakalimutan ko na rin yun. Kwento lang ng parents ko po. Nung sinabi ng Sparkle na magiging love team kayo, ano ang initial reaction ninyo? Ashley? Actually, ako po masaya po ako nung nalaman ko yung news kasi ang tagal na rin po masaya po ako for us and for the fans dahil ang tagal-tagal na po nilang nagre-request na lagi kong nakikita sa mention, sa messages na sana i-love team na, sana makatrabaho kayo ni Marco, sana maka-pair kayo. And I'm happy na nag-grant yung wish na yun ng mga fans for us. And I'm happy na dahil ang makaka-work ko si Marco, dahil ang tagal-tagal ko na po siyang kilala. So parang mas madali na. Hindi po parang mas madali nang makatrabaho since may connection na po kami and komportable na po kami sa isa't isa. Marco, may nagbago ba kay Ashley from the time that you met each other nung sabi mo nga, nung nagpupunta pa kayo sa mga VTRs? To be honest, kumbaga hindi po totally nagbago. Kumbaga patuloy po siyang nag-improve, patuloy po siyang nag-grow as a person and of course as an artist. So yun din po yung kinagusto ko kay Ashley. Dahil in that way, natutulungan po namin yung isa't isa to grow in this industry. So nagkakatulungan po talaga kami. Sobrang komportable na po namin sa isa't isa. Kaya ayun po, I'm very happy rin. Okay, maraming sumusuporta sa love team ninyo. May pressure ba? Like, syempre to keep the kilig going, ganyan. Siguro po sa part ko po, parang wala naman po. Siguro po yung pressure is for more on like contents na pwede rin po namin gawin. Kumbaga,
tinatawag po nila ayuda sa mga fans. Oo nga na-realize ko nung nakausap ko yung mga content creators, it's really a job in itself. Na talagang kasi if you really have to put in the work. Yes po. Kasi you have to be authentic, you have to be unique po, tapos mahirap din Mm. kasi naman na kumopya sa gawa po ng iba. Mm. So, Mm. more on. Pero kami po kasi, hindi naman sa, I don't wanna brag, pero parang it comes out natural naman po for us when it comes to love team po namin. What you see is what you get, ganon. Ah. O ito, kung bibigyan kayo ng separate projects, okay lang ba sa inyo? Okay lang naman po, yes po. Yes po, Yung okay totoo. naman. Opo, of course, I Parang think, napilitan. Parang Ay, hindi napilitan na po, parang okay parang, lang po. okay alam lang, mo, sige. Actually po, meron din po ngayong project si Marco na separate na, well, naka-love team po kami. And I think nakaka-proud po yun. And I think it will make us grow more in our crafts individually. Nag-uusap Since, ba kayo about that? Like parang, Marco, sinasabihan mo ba si Ashley na parang, may project ako na ganun, I'm paired with another person, ganyan, magkakaroon ako ng project na solo ko. Sinasabi mo ba sa kanya? Opo, kumbaga, opo, hindi, nakikwento ko naman po na kapag, Mm-mm. halimbawa, for example po, kasi mas madalas po kami magkwentuhan in person kapag mm, may mga ganap po kami together, mas dun ko po naikukwento na, Mm-mm. oy, may ganito akong show, may show akong ganyan. pero Mm. po, bago niya pa po makwento sa akin, alam ko na po dahil sa mama niya. Yes po. Close Yung ka sa mommy ko po talaga. close ka sa mami ni Marco. Opo, pero kasi po sobrang close po ng mommies Yung namin na mommies po namin. sobrang lagi Mm. po nilang nag-uusap na nalalaman ko Opo. na lang po sa mommy ko. You started at a very young age, ano? Like parang 12, 13, sabi mo nga, Marco, nasa Going Bulilit pa kayo nun eh. Yeah. I think much younger pa ng 12, ano? Pero is this what you've always wanted? Like gusto nyo talagang maging artista? Ako po nung bata po ako, nakwento po sa akin ni mommy. Hindi ko po matandaan kung ano yung, kung ginusto ko po, gusto ko po talaga mag-artista. Pero sabi po ni mommy, simula po bata ako, sobrang bibo kid ko na daw po. Na, gustong-gusto ko po na nagvi-video ako sa camera, sa tablet, sa laptop, ganyan. Tapos uma-acting daw po ako sa harap ng salamin, nahuhuli po nila ako. Tapos, ayun, pinapakanta po nila ako, pinapasayaw, ganyan. Ikaw, Marco, nung Yeah, time ba na yon, opo. trabaho na yung tingin mo o parang naglalaro lang kayo? Nung during those times po talaga, feeling ko po talaga playground ko lang yung set. Kasi kahit isang beses hindi po ako pinilit nila mommy and daddy na Mm. mag-artista. Kasi ever since po, gaya ni Ashley, sobrang bibo ko rin po. And actually, may computer shop po kami dati, doon po ako ni-discover. Kasi marami pong mga nagko-computer, tapos lagi ko silang kinukulit, para nagpa-perform ako doon. Until yun nga po, may isang agency na nag-computer po sa amin, tapos pinag-try po ako mag-audition. Pero ever since po, parang kumbaga, naging part na rin po yung showbiz ng buhay ko. Kumbaga, natuto ko na rin pong mahalin yung craft. Kasi alam mo, of course, alam naman natin yan, di ba? Yung mga Bibo kids talaga, bibihira yung mga yan eh. Kasi karaniwan ng mga bata, pag pinasayaw mo, pag pinakanta mo, normally nahihiya. Pero kayo, hindi. Mas gusto nyo pa. Very game po kami. Very game po kami dati. Pagka may mga gatherings, parang, sige, perform ka lang, kanta ka lang, sayo ka lang. Nag-volunteer ka pa. Yes po, may mga videos po ako na nakikita ako nung maliit ako na sumasayaw ko, kumakanta ako ng kung ano-ano. Okay, alam natin na siyempre 'di ba nung medyo lumalaki na kayo, nung nagkakaedad na kayo, dumaan kayo pareho sa awkward stage na tinatawag natin. Ito yung age na yung itsura mo, hindi mo alam kung bata pa or yung nagta-transition into yung parang into a teenage na itsura. Ah, Nagkaroon ba kayo ng insecurities nung time na yon? Ashley? Oh my gosh. Yes po. Siguro po nagkaroon lang ako nung na parang naramdaman ko na nagkaroon talaga ako ng insecurity nung pandemic po since walang magawa. So,
I was always on my cell phone and uso yung TikTok na parang ang gaganda nila, sana ganito rin ako kaganda. Pero Hmm. nung at the same time, nung pandemic, natuto ko rin po kasi mahalin na yung sarili ko. Paano mo naturuan yung sarili mo na, hindi, I have to love myself? Ah, siguro po, dun din sa TikTok, parang may mga napapanood din po ako na parang mga motivational na tumatak po sa akin nun is like yung fake it till you make it. So ayun, nagaganda-gandahan lang ako hanggang sa natuto na rin ako na, ay oo nga, ang ganda ko. Pero hindi naman po everyday na parang, hindi naman po everyday hindi ako insecure. Parang may mga times pa rin na nagiging insecure ako. Pero at the same time, ngayon po kasi mas alam ko na po siguro yung value ko. Hmm. Pero Ashley, maganda ka. Ay, thank you po. Ikaw, Marco, paano mo nahanap yun? Ako po, to be honest, nung pandemic, para actually marami pa po akong ginagawa nun. Doon ko rin po na-discover yung pag-stream ko ng online games. Actually, mas, kumbaga, I think late bloomer po ako. Late ko po naranasan yung mga ganung bagay. Pero I think yun nga po, natutunan ko na lang din, of course, with the guidance po ng mga parents ko, lagi naman po sila nandyan para suportahan ako. Natutunan ko pong maging mapalapit din po kay God, na to Mm. believe na hindi ko po kailangang maging insecure, na Mm. yun, magkaroon po ng tiwala na sa sarili. And of course, kasi para po magtiwala din yung iba sa inyo, na-realize ko na kailangan niyo po muna magtiwala sa sarili. Yan. Uy, maganda yan, Marco, ha? Okay, maraming kabataan ang gustong pasukin yung pinasok niyong industriya. Ano yung gusto niyong ipahatid sa kanila na, ang alam ng lahat, glamorous lang yan, ang dali-dali ng buhay niyo, 'di ba? Ikaw, Marco, I'll start with you. Well, for me po, parang ang ano rin naman sabihin na go lang, pagpatuloy mo lang yan, parang very general po siya. Kasi for me, I think magkakaiba po tayo ng journey. Pwedeng siya, mas mauna siya sa path ng pag-artista, pwedeng ikaw medyo nahuhuli ka, pero it doesn't matter po na hindi nyo maaabot yun. Ang kailangan nyo lang, of course, is yung love sa kung anong ginagawa mo. And of course, Mm. yung comparison, mahirap pong mahirap na kalaban po ang comparison kasi doon din po nasisira yung self-confidence eh. Maganda pong gamitin ng comparison to improve yourself and to be better every day. And of course, to love everything. Kasi po, once Mm. you love something, everything will come along naman po. I believe na ganun siya. Alam mo, So, nakakatuwa, ayan ano? Nakakatuwa to hear that from a 17-year-old. po. Ashley, And what do you think about that? Actually, same thing po with Marco. I used to compare myself with others since, um, I think hindi naman po maiiwasan sa showbiz na ikumpara ka rin po sa ibang artista. Pero ako po kasi, I think, ang kinukumpara ko na lang po yung sarili ko sa sarili ko rin po. Kumbaga sa Mm. past performance ko. So kung ano man yung nagagawa ko noon, kailangan kong mas higitan pa yon sa sarili ko rin. Mas kailangan Tama kong higitan yan. pa sa sarili ko. Alam mo, tama yan, ano? Kasi nga, marami sa atin, di ba, compare ng compare, dapat talaga kino-compare mo yung sarili mo sa sarili mo din, alam mo, last year, di ba? Para makita mo kung mas better ba yung buhay mo, mas better ba yung itsura mo, di ba? Mas better ba yung, you only compete with yourself. And that's, di ba? That's really exactly nice. po. Wow. Uploaded kayo dyan sa akin. Sabi nyo, I think I saw it in a write-up, ano, or an online post na parati kayong nagbabonding when you're on set, ano? Pag sa labas ba ng set, magbarkada din kayo? You also hang out? Yes po. Yes po. Kasi nga po, nasa isang friend group lang po kami. So usually po kapag may gala with friends, kasama ko po si Marco. Pero may mga times din po kasi kapag yung lolo ko po, sorry po, ang ingay ng aso. May mga times din po na kapag nauwi po yung lolo ko from Guam, ang una pong sinasabi sa akin ng lolo ko is, yayain mo si Marco mag-billiards. Kasi po, Mm. magaling po mahilig po yung lolo ko sa billiards. Si Marco po, magaling po sa billiards. So parang na-challenge po yung lolo ko na So ganito naging po siya family talent. friend nyo na yung isa't isa. Opo. Yes po, yes Mm. po. Mm. Marco, ikaw?
Yeah, gaya po na sabi ni Ashley, nasa isang group of friends po. And kasi yung lolo niya po, nagbe-billiards din talaga. So, yun din po yung nagiging bonding namin. Na nagkayayaan lang po, naalala ko nagkayayaan lang po once na mag-billiards. Medyo marunong din naman po ako. So, parang, kumbaga sa lolo po ni Ashley, nagkaroon po kami ng parang competition, friendly competition. Kaya every time na pupunta po si lolo niya dito sa Pilipinas, hinahamon po ako billiards. Kahit nga po di po ako kasama. Basta po, kasi po, nasa same city lang po si Marco and yung lolo ko po. So kahit ako po Yes po. malayo po ako from them. So minsan, kahit hindi po ako kasama, inaaya niya na lang po si Marco Oo, mag-billiard. parang hindi ka na kasama. Parang kami na Huwag lang. ka na. Hindi ka naman nagbe-billiards eh. Pero syempre, di ba yung mga magbabarkada, minsan nagkakatampuhan yan. Nagkakaasaran din ba kayo, Marco? Ay, opo. Ay, Marco. si Ashley na sumagot ha. Ay, opo. Nako. Oo. Opo. Teka, Malakas Yes, po nagka- mang-asar si nagkakaasaran. Marco. anong, Yeah, medyo may teka, kayo lang pagka-mapaasar naman nga po tatlo ako. nag-uusap. Ashley, paano ka inaasar ni Marco? Nako, iba't ibang paraan po eh. May mga times po na napipikon po ako. Talaga? Hindi po. Siya, umaabot ng malalang away kasi bumibigay din naman po kasi kaibigan ko pa rin naman. Mm. Pero po, Marco ha, ikaw, mahilig ka pa ng manginis ha. opo. Kwento mo, Marco, yung napaiyak niya ako. Well, Kwento mo yan, ganito po kwento kasi mo yan. yan. Ganito po kasi yan. Nasa set po kami. Parang nagbibiroan lang kami. Tapos parang umuulan po that Kayo time. lang yun Tas- yung biro. Hindi ako kasama. Mm. Tapos nadamay lang po siya. So nagjo-joke lang po ako. Tapos ayun, napiko na po siya. Tapos until na-realize ko na, shocks, hala, napiko na siya. Tapos medyo hindi na siya kumikibo. Tapos yan, Yun na kinakausap nga, ko. Ashley. Siyempre, di ba pag nainis ka na, pag umiyak ka na, siyempre di na kayo nagkikibuan. Paano ka sinuyo ni Marco? Paano nag-sorry sa yung batang yan? Ganito siya, sabi niya, uy, joke lang eh. Sorry na eh. Hindi, joke nga lang. Wala Ay, ka man ng grabe. pa-chocolate? Para- Wala man ng friendship offering? Meron naman, tama ba? Pepero ba? Ay, pepero, hindi. Ano yun? Ang tawag doon yung chocolate sticks? Oo, yung Yeah, pero, oo. Pepero, pepero. Oo. At favorite mo ba yon? Opo, yung may almonds. Naku, Marco, mag-stock ka na nun. Oo. Actually, Naka-ready na ako kasi. binibigyan niya po ako after taping. Pero siya naman yung unang sumusuyo, ano? Opo, Ash. hindi Siya naman po naman. kasi ako mapang-asar. Ikaw naman, Marco. So, Hindi parang na. ano parang hindi ka pumapayag. Paano ka iniinis ni Ashley? Well, hindi po directly pang-asar. Pero, wala po akong natandaan na, kumbaga, nainis talaga ako. Kasi I think Wala kang hindi naman po matandaan siya. kasi wala. Kasi wala Kasi naman di po. kasi Siguro, ako nangaasar. sige. Yeah, may mga times na po, like for example, nale-left out ako, ganun. Wow. I think ganun lang po. Okay. Ito. Magko-Q&A tayo Let's Sige po. Oo. Unahan ng sagot ito Kailangan mauna yung mauna yung kasi kung sino yung mahuhuling sa sagot siya yung mag-explain. Kailangan mabilis Pabilisan ng wifi ko. internet. Kailangan mabilis wifi ko. Sige ako Ashley, wala kang lag. Sino ang mas Hindi po. matampuhin? Siya. Ako. Siya, nauna Okay. po ako. Nauna ako. Nauna po ako. Nauna ako. Okay, Ashley. Ako naman yung sagot ko. Ikaw na mag-explain. Ayan. Marco, siya naman tama yung sinabi ni Ashley, siya naman yung sagot niya. So ikaw mag-explain, bakit siya mas Okay. matampuhin? Siguro po dahil mas mapang-asar ako. Tama. Yes po, Wow. yes po. At least tinatanggap, di ba? Yes po. And Self-aware kasi po siya. minsan kapag kumbaga ako po mas hindi ako nagtatampo kasi parang hindi ko po kumbaga parang madalang po talaga ako magtampo, hindi ko po alam kung bakit. Hindi parang Kasi nga, kahit di may nga mga kasi kita nagawa. inaasar. Kasi mahaba yung pasensya ko. Joke lang. So, sinasabi mo ba? So, sinasabi mo ba? Sinasabi Ayan, mo ba? nagsisimula na siya, Marco. Move on from it. kapag ganyan. Magsasorry ka na mamaya. Joke lang. Okay.
Sino ang mas matakaw? Ako! Ako. 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 Ako! Oo. Takaw tingin po si Ashley. Takaw tingin. So, Promise po. Kasi, kumbaga kuha lang ng kuha, pero hindi inuubos. tapos hindi po naubos. Promise, parang ritual po niya yun. Na meron po. Kasi, for for example po, ako, kasi pag kumain po ako talagang pinipilit kong ubusin. Pero siya po, kumbaga parang, pagka may kakainin po siya, dapat kukuha po siya ng isa para hindi niya kakainin. So, mag-iiwan siya ng isa. Kumbaga parang gano'n. may natitira po talaga. Opo. Madami po ako kinukuha. Tinatry ko po kasi lahat. Pero po, hindi ko po talaga kayang ubusin yung buong portion na. Actually, dapat talaga yung sagot po si Marco eh. Mas matakaw po siya. Grabe po yan, magkanin. Ang dami. Okay, sino sa inyo ang mas thoughtful? Ako. Ako? Wala Ako? sumagot. Hindi sumagot si Marco. Ako? Ang daya. Ako. Ako, nauna ako sumagot. Ikaw mag-explain kung bakit ako mas Oo, bakit thoughtful si Bakit Ashley? ka? Marco. Paano ba? Ano pang pwede kong explain? Grabe siya! Wala man lang siya Hindi, pasalubong joke lang, sa'yo joke lang. pag sa mga Ano po, taping. kapag po ganun, kumbaga, maano po siya, nagyaya mag-order. Kapag kasi, alam niyo po, na kapag ako, naghihintay lang ako ng yaya para mag-order ng food. So, lagi pong siya yung nag-i-initiate ng order, tas yun. Oo. Si Marco, ganun din ba naman? Hindi. Ganon din naman po. Minsan, madalas po, libre yan kasi kinakansawin ko. Opo, yun Oo. naman, pagka nasa labas. Okay, let's talk about Maka. Ano ba ibig sabihin ng Maka? Ang MACA po, first nanggaling po siya sa MacArthur High School for the Arts. Kasi, kumbaga, sa show po namin, ang kumbaga, focal point po namin is may ihatid sa mga Gen Z, sa mga kaedaran po namin, yung mga bagay na nararanasan po nila in this age. Kumbaga, kami po yung magiging bosses din ng Gen Z para ma-express po yung mga, minsan mga nararamdaman nila kasi, aminin po natin, kumbaga, meron po mga sariling inner thoughts po ang mga Gen Z ngayon. Kumbaga, doon po namin maipapakita yan sa pamamagitan ng show po namin. And of course, yung friendship po sa, kumbaga, parang high school life. You know, I really wanted to watch that, no? Kasi I want to know the difference nung high school life nung time ko and ano na ba yung nagbago ngayon. Ashley, anong mga roles nyo dito? Ako po, I will be playing Ashley Salonga. Isa po siyang TikTok influencer na sobrang hilig mag-make ng content, ganyan. And super OA. OA yung de-describe ko sa role na to. She's also an empath. And yung pagti-TikTok niya is actually for a cause para kumita sila ng brother nila since yung mom niya estafador. So need nilang kumayod para sa Grabe naman yung araw-araw. grabe yung layers. Opo. Maarting bata na nagti-TikTok, yung pala kailangan niya kumita kasi estapador yung nanay Yung niya. mama niya. Yes Opo. po. I think super great ng characters po ng lahat kasi lahat po merong layers na parang meron pang deep story per character. So very well developed. Ang ganda, ang ganda. Marco, ikaw, anong role mo dito? Ako po, I'll be playing Marco Reyes naman. Tapos, si Marco Reyes, kumbaga, when it comes to pag-ibig, very torpe siya. Tapos, kumbaga, isa rin po yun sa matatahak namin sa Maka. And si Marco Reyes po kasi mountaineer siya, pero very observant, tapos tahimik, pero meron po siyang magaling na talent sa when it comes to music. Kasi napapakita niyo po yun sa pamamagitan ng pagigitara. Pero, ang challenge naman po for Marco Reyes is hindi po siya sinusuportahan ng magulang niya. So, yun naman po yung layer for Marco na kung paano niya i-overcome yung love niya for music at the same time yung pagpigil sa kanya ng mga magulang. Nakakatuwa, no? Ang dami palang matututunan dito sa Maka. Yes po. Very inspirational. Inspirational. And of course, makakasama nyo dito ang ibang Gen Z, sina Stephanie, si Dylan Menor, si John Clifford, at saka si Olive May. How is it working with them? Ay, grabe! Pero sa mga shoots po namin, like photo shoots, workshop, recording, nakabuo na po kami agad ng connection na parang magka-tropa po talaga. Sobrang close na po namin. And actually, fun fact po, kami ni Clifford,
matagal na po namin gusto magkasama sa show. Kaya matagal na po namin uusapan na sana magkaroon po kami ng show na talagang magkasama talaga kami and mas mabubuo yung kumbaga friendship namin. And of course, kasi halos lahat naman po sila is nakatrabaho ko na. So parang ang gaan na po na mas ngayon, mas dahil po sa Maka, mas mabubuo po yung closeness namin na may hahatid namin sa mga tao po. And of course, you'll also be working with seasoned actor, Romnick Sarmenta. Yes How po. is it working with him? Anong role ba niya dito? Ayan. Siya po yung magiging teacher namin. Yes. Si Professor Yeah. Romnick. Professor Yes po. Romnick. So, meron ba siyang, siyempre, kilala ko si Nico personally and sobrang ano niyan sobrang bait niyan and sobrang nakakatuwa yung kakwentuhan. May mga naibigay niya na ba siyang advice sa inyo being, siyempre kayo yung next generation Hindi pa po kami ganun masyado nag-bonding pero feeling ko po magaan po namin siyang makakasama sa set kasi nagkausap-usap po kami and sabi niya na wag po kaming mahiya na mag-approach na magtanong. And I feel like dahil po sa kanya mas mapapaganda rin po namin yung relationship namin sa show and of course off cam. Siyempre, I know, I'm sorry, actually may sinasabi ka. Ayun po, actually nung una ko pong nakita siya, na-intimidate po ako kasi syempre si Sir Romnick Sargente. Pero po nung once na nakipag-usap po siya sa amin, na-realize ko na, oh my gosh, I'm so excited to work with Sir Romnick kasi alam ko na marami akong matututunan po sa kanya. Para sa inyo, bakit importante na magkaroon ng mga youth-oriented shows para sa mga, of course, para sa mga kabataan? Si Marco, ikaw unahin kita. Yes po. Kasi po, may mga palabas po din na ngayon na yung mga tinatahak po na instances is pang matatanda. So kung masyado pong embrace ng Gen Z na kasi po napapanood nila, kumbaga pwedeng pong ma-feel din na talaga nila yon. Maganda pong magkaroon din ng youth-oriented para doon din po maipaalala po sa kanila yung mga kung ano po yung mga dapat at natural na pinagdadaanan ng Gen Z and kung paano po hinaharap yung mga problema. And of course, yung nga po maging boses po ng mga kaedad namin. Kaya magandang balance din po to para sa mga manonood. Ashley. Same lang, parang nasabi na rin po ni Marco lahat. Parang same lang po sa sinabi niya actually. I think it's just nice na merong nagre-represent na teen show on TV na napapanood ng mga teens din namin na katulad namin. And yun, makikita nila na okay lang din yung kung ano man pinagdadaanan nila, napapagdaanan naman talaga siya. At kailangan harapin yung mga ganang So, sitwasyon. kumbaga, may suporta in a way, no, na parang, kasi syempre, di ba, pag napapanood natin yun, akala iba nung iba, di ba, na ako lang ang nakakaranas ng ganito, pero pag Yes. napanood mo sa iba, di pala ako nag-iisa. Yes. Yes po, yun po. And sometimes, di ba, it offers also kung ano yung mga pwede mong gawin para, maiwasan ng problema, mga ganyan. Ang ganda. Congratulations sa inyo. And I'm Thank really you so looking much po. forward to Thank you. Maka. Thank you so much. Okay, Marco and Ashley, I turn the tables around for the really last question. And kayo naman ang magtatanong sa akin kung Wait! bakit ganon? Lahat ng guest ko na-excite every time sinasabi ko to. Okay, wait. Oh my God, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hala, ako rin po. Wait lang. Hindi po kami handa. Pero ito. Bakit ganon? Every time na sinasabi ko to, na-excite parati yung mga guest ko. Marco, this is on you. You got this. Kasi po, ito, very new po to para sa amin. Pero, shocks. My question Anything lang that is, comes to mind. kasi po, gaya po ng, sabi nyo, kasi over the years of experience po as reporting really, kumbaga, news na talagang maaasahan. Sa artists, when it comes sa amin po mga, yun nga, bagong artists, ano po yung, kumbaga,
although reporting path po yung natahak nyo, ano po yung masasabi niyang common ground ng dalawa in becoming an artist and reporter po? Isa lang ang nakikita kong commonality niyan eh. One, being truthful. Yung pagpapakatotoo, paghanap ng katotohanan, paglakad ng katotohanan, all that. Everything that you do, kailangan there should always be some truth, or there should always be truth, not some truth. Totoo ang ibinibigay mo. Kasi, di ba, kayong mga artista, I mean, you always play a role na alam naman natin na hindi yung totoong buhay. Pero, kailangan palabasin mong totoo yung pagganap mo. Di ba? Kasi, mukhang alam mo kung fake yung ginagawa ng artista eh. Di ba? And, number 2, yung artista, dapat totoo rin pag wala ng camera. Sa nakikita ko ngayon sa generation ngayon, mas totoo na yung pinapakita nila. Mas hindi sila takot ipakita yung totoo. When they're sad, they're sad. When they're angry. Ang pagkakatulad niya doon sa ginagawa ko as a reporter, well, totoo kasi dapat yung pinapakita mo. Bawal ang fake news, bawal ang, bawal ang mag-imbento, bawal ang mga ganon. So, isa lang, like what I said, ang common denominator ng dalawa, truth. So, yun. Yes, Ayaw thank you. Ang hirap naman ang tanong mo, Marco. Grabe. Alam mo, nasagot niya naman po. Na nagtatanong sa akin na dali-dali ko sinasagot. Pero nung napaisip ako dun sa isa tanong mo Kasi po, let's be honest, grabe na rin naman po yung trust na nabuo nyo with your audience. So, kumbaga, very reliable po kayo. And of course, sa business po namin, show business, dapat maging reliable din po kami mga artista. So, yan, natanong ko lang po yun. Ashley, ikaw, you have a question. Nakikita ko na sa mukha mo eh. Sabi ko na sa'yo. Nag-iisip na po ba yun? Oo. Sige po, dahil mahirap yung question ni Marco, ako, madali lang po to. Okay. Kahit mahirap. Sa tagal niyo na po dito sa industry na to, what keeps you going po? What keeps me going is my love for what I do. I mean, it may sound cliche, but totoo lang na parang may mga araw na ayokong pumasok sa trabaho. Ano ba yan? Napapagod ako, parang ganyan, or puyat ako, or tatayo ka rin naman. Tatayo ka rin, and magbibihis ka rin, and pupunta ka rin doon sa kailangan mong puntahan. Kasi, this is a job, ito parati ko sinasabi to, and totoo ito. This is a job na kahit hindi ako bayaran, gagawin ko. Sa totoo lang. Like parang, kung halimbawa dumating yung time na lahat ng reporters walang bayad, I'll stay on. I'll find something else to, yung para ikabuhay ko. But I'll still do this on the side. Grabe, hirap naman ang mga tanong nyo. Thank you po for answering. Thank you po. Thank you. Naku, thank you very much. Thank you. Marco and Ashley, Ashko, maraming salamat for your time. Thank you so much po. Thank you rin po.